Gusto mo bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan? Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Kabrigada! Nagbabalik tayo sa ating programa. 6 na minuto mga kabrigada. Makalipas ang alas 8 ng umaga at ang oras na yan po mga kabrigada ihatid sa atin ang ating Yummy Vit ES2 mga kabrigada. Yung ating oral drops. Uy! Type ko yan. Oh, sabi ko nga kanina, malamig ang panahon at sa lamig ng panahon mga kabrigada, enjoy na enjoy tayo dahil ang sarap! Yan, mahiga, nakatalukbong ng kumot mga kabrigada sa ganitong panahon. Yan. Pero kapag ganito, lalong-lalo na kung kayo po ay may mga chikiting, yan, sila naman po, ang nagsasuffer sa ganitong malamig na panahon mga kabrigada ay yung ating balat. Tama! Yung balat din po ng inyong mga babies. Kasi syempre, kapag lumalamig po ang panahon mga kabrigada, nagiging dry o nagiging sensitive po mga kabrigada ang balat, lalong-lalo na ng mga baby. Hindi lang sa atin, kundi maging ng mga baby. Kaya po, mahalaga na sapat po mga kabrigada ang vitamins ng kanyang katawan. Upang yan po mga kabrigada ay maiwasan, araw-arawin po mga kabrigada ang pagpapainom sa kanila ng ating Yummy Vit ES2 Oral Drops. Meron huliyang vitamin A, vitamin E. Yan. Para po mga kabrigada, masuportahan ang kanilang healthy skin. Yan. At yung tinatawag nating tissue repair. Yan. Kaya mas makinis at mas protektado po mga kabrigada ang balat ni baby laban po sa anumang iritasyon. Yan. Plus, may mga vitamina din po yan mga kabrigada at essential nutrients na makukuha mula sa taurine. Kaya malaking benepisyo po mga kabrigada ng ating Yummy Vit Oral Drops sa atin pong mga baby. May edad mga kabrigada 6 months hanggang 2 years old. Type ko yan. Yummy Vit Oral Drops, simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong anak. And starting now, available po yan mga kabrigada sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Yan. Dire-diretso na tayo ngayong umaga mga kabrigada, makakasama natin. Siyempre, ang ating regular na mga nakakasama dito huyan sa ating programa. Pagbati muna, mga sir. Kasama natin mga kabrigada si Attorney Benjan Maralit and of course si Attorney Alan Alda. Yan. Good morning mga sir. Good morning po. Magandang umaga, Ma'am Mel. Sa lahat po ng listeners at ng nanonood ng Facebook Live ng Brigada Batangas. Sige, hindi ko na muna kayo ibubukid. Likewise. Sige. Ang ating topic po mga sir ngayong umaga ay yung Magna Carta for PWDs. This is in celebration po sa International Day of PWDs. And with that, para sa kaalaman na din ng mga nakikinig sa atin, kung may mga nakikinig sa ating mga nasa pasok doon po mga kabrigada sa PWDs, sa classification, kategorya po na iyon, ito na ang chance ninyo mga kabrigada na malaman kung ano baga ang mga karapatan na ibinibigay ng batas sa inyo. And of course, ano ba yung mga benepisyo. Yan. At kung kayo yung mga katanungan, bukas din mga kabrigada ang ating comment section at ang ating text line. Okay? Pero unahin na natin itong tanong natin. Ano ho ba itong tinatawag na Magna Carta for PWDs at sino-sino po ang sakop nito? Mamel, bago namin sagutin po yung mga tanong, again, disclaimer po. Medyo sensitive po kasi yung topic na ito. So, ano man po ang sitwasyon na mabanggit namin bilang example, wala po kaming intensyon na makasakit, makapangpahiya, maka-offend ng mga kapatid natin kasama kabrigada na PWD. Actually, yours truly is also a PWD. Yan po.
Apo, sige. Doon tayo sa unang tanong po natin. Ano po itong Magna Carta for PWDs at sino-sino ho ang mga sakop nito? Okay po. Ang Magna Carta for Persons with Disabilities or yung Republic Act 7277, ano po. Ito po yung batas na layunin ay protektahan ang karapatan at tiyakin ang karapatan at ang kapakanan ng mga may kapansanan ay matutugunan. Ganun din po, sila po ay maging equal sa natatanggap po ng mga taong lagayin po natin na hindi PWD or should I say walang kapansanan. Okay po. Tapos tinatanggal po nito yung pagkakaroon ng diskriminasyon sa kahit anumang aspeto ng ating pamumuhay, mapatrabaho, mapaedukasyon, kung ano pa. At nilalayan po magbigay ng additional po mga programa at benepisyo para po sa kanila. Pag sinabi ba po ba nating PWDs, ano po yung sakop po nito? Marami po kasing base po dun sa batas natin sa Magna Carta for Persons with Disability, may 5 klasifikasyon po itong kapansanan pwedeng nasa isang tao. Unang-una po dyan, yung katulad po ng sitwasyon ko, yung physical disability po. Dito po nabibilang yung pilay, yung lower extremities niya ay hindi nagagamit, putol lang kamay, or kulang po yung kanyang physically may pagkukulang sa kanya. Pagkukulang. At ang isa pa po is yung visually impaired, yung mga kapatid po natin na hindi nakakakita, yung may hearing impaired or yung hindi nakakarinig, yung hindi po apparent. This is yung mentally challenged na mga kababayan natin. Yun po yung nasasakupan yun po yung kabilang at itinuturing ng batas na mga persons with disability. Oo. Sinasakop din po ba nito, attorney, yung pagdating sa kung ito ba ay inborn or ano? Wala po kasing distinction eh. Even if a person is born without a disability and suddenly, katulad ko ma'am, ako po ay pinanganak na normal, nagka-polio lang po ako nung ako ay 8 months old. So, irrespective po kung yan ay inborn or acquired after, kinakategorize po yan as disability. Okay. Oo. And pagdating po dito sa mga karapatan at yung benepisyo, ano po ba yung mga karapatan at benepisyo na makukuha po ng PWD sa ilalim po ng batas na ito? Well, ang pinaka yung normal nating nakikitang benefits yan, yung 20% discount at VAT exemption for PWD sa pagbili po ng gamot at medicines, medical services, sa ating pong pampublikong mga sasakyan, bus, jeeps, taxis, UV Express, sa pagpunta po sa mga establishments such as hotels, restaurants, recreation centers, at sa mga admission fees po sa mga lugar na ito. So may discounts po sila. Ganun din po, meron po silang binibigyan ng mga educational assistance sa ating gobyerno para sa kanila, patod po mga specialized trainings po para sa kanilang livelihood. And binibigyan din po sila ng karapatan na makapagtrabaho din. At dapat po ay sa pag-apply ng trabaho, bibigyan sila ng karapatan na as kapantay ng iba na walang disability. As long as hindi po magiging factor yung disability niya sa trabahong iyon. And binibigyan po sila ng priorities sa mga establishments dahil po kung alam nyo, nilalagyan po ng accessibility yung mga establishments. Handrails, ramps, etc. And of course, may mga special social protection po sila with regards to our benefits po sa social services natin. Oo. In addition to that, ma'am,
ang Magna Carta for persons with disability po is kung babasahin natin yung batas, it's not entirely about the benefits and privileges. It's about integration of persons with disability into the community. Kasi po, dito sa atin parang ang tendency lagi kapag yung anak natin, kapatid natin, or kaanak natin ay may kapansanan, parang hindi man natin expressly sinasabi, pero there is this norm na parang nakakahiya, Totoo. kan lumabas, yung imbis na ilabas mo siya, itinatago mo siya for fear of something na posibleng mangyari na makakasakit sa kanya. So ang purpose po ng Magna Carta for PWD is to reverse that norm, which is integration into the community po. So, ibig sabihin na hindi naman kailangan na maging hindrance yung kapansanan ng isang tao para magkaroon sila ng normal na pamumuhay. Precisely. Correct po. Correct. Oo. May tanong ko lang at attorney, sabay ba dito yung mga tao na bingot? Sabay ba dito? Yes Sa po. Yes po. PWD? Yes po. Kabilang po sila dito. Yung may mga anong tawag Cleft. na doon? Cleft. Cleft. Opo. Kasama po sila, kasama. Oo. Ang requirement lang po kasi for you to be considered, hindi katulad ko, ma'am. Madalas hindi ko dala yung ID ko. Tapos pag halimbawa kakain ako, binibiro ko yung weight, yung cashier kapag hinahanapan ako ng ID, so wala akong dala. Ang sinasabi ko, pinapakita ko po yung saklay ko. Sabi ko, hindi ba pwedeng ID na lang to? Ang hirap kayang magpanggap. Ang tagal ko na nagpapanggap. Hindi. So, kidding aside po, for you to enjoy the privileges of Magna Carta for persons with disabilities, kailangan po tayo ay may valid ID issued by the concerned local government agency. Kailangan po yan ay duly accomplished kasi ang dami pong kumakalat ngayon na mga peking ID ng PWD para lang po sila ay makadiscount. Oo, may itatanong ko kasi ito, attorney, kasi ako naman, yung baby ko ay bingot. So, actually, nag-apply kami sa kanya ng PWD ID. Pero sinabihan kami doon sa office ng PWD na sabi sa akin, paano nyo po ba nasabing PWD? Ano ba yung, kumbaga kailangan daw nila ng patunay na kung ngongo ba talaga nakakapagsalita yung bata or hindi. Bago nila maibibigay yung pagiging, yung ID. Ganito po kasi, ma'am, halimbawa, physical disability. Pag kukuha ka ng ID, pupunta ka dun sa local MSWD, DO ninyo, or dun sa PIDAW na tinatawag, yung Persons with Disability Affairs Office. Pupunta po kayo dun. Kapag ka physical disability, yung kita mo, apparent agad yung disability ng isang tao, hindi na po kailangan ng iba pang dokumento. But once ang disability mo ay kailangang suportahan ng medical certificate or assessment ng doktor, kailangan po yun. In case po dun sa sinasabi nyo, ma'am, maybe there should be a certification from, let's say, municipal doctor or city health office para po magkaroon ng parang patunay na yung kanyang kondisyon ay nakakaapekto sa kanyang well-being for it to be considered as a form of disability. Okay. So in short, attorney, ang ibig sabihin noon, if yung pagiging bingot niya ay nakakaapekto talaga sa Yes, kanyang pamumuhay, Yes, that is na pwede siyang kumuha ng PWD ID. Yes po. Yun. Yes po. Kasi ito, attorney, sa mga kasamahan din namin na may parehong kondisyon sa aking baby, nagtatanungan, bakit meron ako? Bakit ikaw wala? Ganoon. So, hindi naman lahat. Yes po. Hindi lahat ng may cleft ay pwedeng makapasok or pwedeng makakuha ng PWD ID. Baka hindi naman po Yun. nag-apply. Kasi ma'am, kung titingnan nyo po, katulad po ng visually impaired individual, hindi po pag sinabi natin na bulag ang isang tao ay automatic totally wala siyang nakikita. Yes. Kasi po may percentage
ang pagiging bulag. Bulag. Meron po, during the time that I was the president of Persons with Disability dito sa Batangas, may mga kasamahan po kami na 80% lang yung blindness niya, meaning may nakikita siya, pero hindi ganun kalinaw. Kalinaw. Yes po. Parang ganun din po yun eh. Kasi kung ihahambing natin yung condition po nung baby po ninyo doon sa pagiging visually impaired or hearing impaired person, parang pareho lang naman po yun. So, I can't see any reason kung bakit hindi siya qualify as such. Kasi, at any rate, benefits yung pinag-uusapan natin. And privileges. Yun po. Okay. Yun po mga kabrigada ha, malinaw po iyan sa ating mga nakikinig o si Sir o si Ma'am Flor Silang, sabi niya ay interesado daw siya sa ating topic ngayong umaga. Sige, good morning. At kung may katanungan po kayo, Ma'am or Sir Flor, mag-iwan lang po kayo ng inyong katanungan sa ating comment section ng Facebook Live. Pero bago ang lahat mga kabrigada, ipapaalala ko muna sa inyo. Nako, sa pag-aalaga po sa ating kalusugan, wala ho yan pinipiling oras. Wala ho yan pinipili po mga kabrigadang status sa buhay. Yan po mga kabrigada ay kailangan natin gawin nang sa gayon po mga kabrigada ay maipagpatuloy natin ang pagkayod po para sa ating pamilya. Isang paalala po yan mula sa ating Power Cells Herbal Capsule, tulo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, alas 8:26, ang oras na yan ay hatid sa atin ng ating Yamivit ES3 syrup with zinc mga kabrigada. Malaking tulong po yan ngayong malamigang panahon. Kailangan po mga kabrigada ng dobleng proteksyon ng inyong mga chikiting dahil kapag malamig ang panahon at mahina po ang resistensya ng inyong mga anak, nako, yan. Liban po mga kabrigada sa school iyan. Yan. Tama! Nagkakasakit, tinatrangkaso mga kabrigada ang ating mga chikiting, kaya dapat tayo bilang mga mommies, dapat doble, triple po mga kabrigada ang proteksyon na ibinibigay natin Type ko yan. sa ating mga anak. Nang sa gayon po mga kabrigada ay walang absent sa school at hindi po sila nahuhuli. Yan, sa mga aralin. Yan. Lalong-lalo na kung very competitive yung inyong chikiting. Nako mami, kaya kailangan po talaga na may vitamins po silang iniinom. Tama! Yan. Kung wala pa kayong mapili mga kabrigada, abay subukan ninyo ang ating Yamivit ES3 syrup mga kabrigada. Yan po ay may zinc na ngayon na mas pinalakas pa mga kabrigada para matulungan ang ating mga chikiting mga kabrigada na mapalakas ang kanilang resistensya. Yan, Yamivit ES3 syrup. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong anak. And starting now, available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Sige, diretso tayo mga kabrigada sa ating usapin ngayong umaga. Ang pinag-uusapan natin mga kabrigada ay Magna Carta for PWDs. Kanina natalakay na natin yung mga karapatan at benepisyo. Yan. Ngayon naman, paano po pinoprotektahan ng batas ang pagkakataon po ng PWD, lalong-lalo na po doon sa pag-aaral at pagtatrabaho? Well, sabi nga namin, ang main ng batas ay opportunity. So, kung ano po ang binibigay natin sa mga walang kapansanan, yun din po ay binibigay ng batas nito na karapatan sa mga may disabilities. So, kung may sa trabaho, kaya naman gawin ng isang tao na kahit may disability, yung trabaho ng isang walang disability, pwede po siyang magtrabaho. Ganon din po sa pag-aaral. Kung kaya po ng isang estudyante na siya may kapansanan na makapag-aral ng kursong ito, binibigay po sa kanya yung opportunity niyon. So, tinatanggal po ang discrimination by virtue of their disabilities. Pero halimbawa po kung hindi man physical, may mga instances 'di ba po kasi na minsan sa mga magulang, sabi nga kanina ni Attorney Benja na parang nahihiya ba yung magulang na tanggapin sa kanilang sarili kung may kapansanan ang kanilang anak. Ang nangyayari ay inilalagay ng magulang, halimbawa, sabihin na natin na medyo may problema, may kapansanan pagdating po sa mentalidad yung isang bata. Pero parang yung magulang ay in denial. So inilalagay sa isang normal na eskwela yung bata. Paano po ito? Ito po ay nakakalabag sa karapatan
nung isang bata, lalong-lalo na kung isang PWD? Ako po ay yung aking anak po ay isang child with special needs. So, nakaka-relate po ako dyan. Before, mahirap po minsan tanggapin sa atin na yung bata, kita nyo, physically wala. Pero yung kanyang behavior ay kakaiba. Kumbaga. So, meron po mga programa naman na nilalatag po ang ating pamahalaan for those na meron po tayong tinatawag na behavioral therapies. Okay, so pinapasok po natin yan. Meron ng mga private institutions para ipasok sa kanila at sila po ay maigiya para sa isang kumbaga may manormalize ang kanilang buhay. At pagdating naman po sa pag-aaral, yan po ay meron pong tinatawag na inclusion. Pagdating ng time at kaya na po ng bata na maka-adapt doon sa normal na sinatawag nating normal na circumstances, pwede po silang ilagay at may mga institutions po tayo dyan na nilalagay po sila ulit para mailagay sa normal situations. Yung aking pong panganay, nagkaroon po siya ng speech delay. Nagte-therapy kami. Ang payo kailangan yung pong school, yung classroom population dapat konti lang para matutukan siya. Ngayon po nasa normal na setting po ng school sa mga private institution na po at nakaka-adapt naman po. So, depende po yan sa nagiging takbo po ng kanilang therapies. Attorney Ben, may gusto ka pong ilagay? Kung mapapansin nyo, ma'am, every time na tayo ay mag-enroll ng mga anak natin sa school, lagi naman pong may parang screening, assessment. So pag nakita po ng screening personnel na yung anak natin, although in denial tayo, nakita niya na may special needs yung bata, ina-advise naman po nila na dito mo muna sa ganito dalhin. Kasi po dito sa atin, lalo dito sa atin sa Batangas, may mga SPED school po tayo dito. Meron po ang Batangas City East, ang Batangas National High School, ang San Hill, ang ano pa ba? Halos lahat po ng school dito. At saka may mga exclusive school na po dito na para talaga sa mga persons with disability. So that in time, pwede na po sila pa, halimbawa, in a classroom of 20 students, let's say, i-integrate po yung mga bata na yun, 2, 3, or hanggang 4. Tapos, depende po sa pangangailangan nila, minsan nilalagyan pa sila ng shadow teacher. Bukod po dun sa teacher na nagtuturo, etong anak natin na may special na pangangailangan, pwede po siyang lagyan or may nakadetail sa kanya na shadow teacher para sa kanya lang nakatutok yun habang nakikihalubilo siya dun sa ibang kaklase niya na wala namang special needs. Pwede po yun. Oo. So talaga, para sa mga magulang, siguro advice natin doon sa mga magulang na ako din kasi attorney that time lalong-lalo na nung nagbubuntis pa lang ako at nalaman ko na yun ngang may cleft yung baby ko. Parang ang hirap talaga. Ang hirap na intindihan natin yan sa mga magulang na ganun. Pero minsan kailangan natin ma-accept yung bagay na iyon para mas mabigyan natin ba kasi ang sa ganyang sitwasyon dapat yung future na ng anak natin yung iisipin natin. Tama. Oo, dapat maibigay natin yung certain na mga kung kailangan ng therapy, certain ways or mga pamamaraan para mas mabigyan natin ng mas maayos ba. Oo, na education, na kondisyon yung ating mga bata, mga anak. Yan. Sa ganun. Kaya sa mga nakikinig sa atin diyan, lalong-lalo na yung mga parang yun ikinakahiya yung mga parang ang sakit noon bilang isang magulang na ikakahiya mo yung iyong anak dahil lang sa may kapansanan, 'di ba? So, with that, ano po ba yung klaseng tulong at serbisyo naman na mga panlipunan sa komunidad natin and sa pangkalusugan ang dapat pong ibigay? Doon ma'am sa actually ay this should not be hindi anong ibibigay na tulong kundi should be anong available na services. Dito po sa buong province ng Batangas, mayroon po ditong samahan
ng mga may kapansanan, and each municipality po may kanya-kanyang federation. Katulad po dito sa Batangas City, meron po ditong Batangas City Federation of Persons with Disability. May sarili na po silang opisina. And at the same time po, tuwing July kasi dito sa Batangas City, sineselebrate natin yung Mabini Day o Mabini Week in commemoration of our hero po. At isinasabay po doon yung PWD Week dito sa Batangas City, kung saan po yung lahat po ng mga kapatid natin na may kapansanan ay binibigyan sila ng pagkakataon to showcase their talents. From different schools, kukuhanin po sila, nagkakaroon ng competition. Actually, meron po tayong Paralympics. Kung nakikita po ng mga kasamahan natin dito sa Batangas City, si Kuya Romel, yun po yung naka-wheelchair ng automatic na madalas nakikita natin sa plaza. Para sa kaalaman ng lahat, he is an internationally recognized chess player po. Sobrang napakahusay po niya. And actually ma'am, parang yung PWD siguro dapat palitan. Should be differently abled person. Kasi parang may disability ka. So ano kung may disability? Parang kung mapapansin natin, yung mga bata na mga tao na mayroong kapansanan, may kanya-kanya po silang talent na special lang sa kanila. Pang kanila lang, wala sa iba. So this should be differently abled person. Oo, napakaganda nun, attorney. Yes po. Dapat po. Oo. Napakaganda nung ganoon na imbes na PWD differently abled ang sa kanila, ang tawag sa kanila. Kasi totoo 'yun mga kabrigada na sabihin naman natin physically nagkukulang sila pero hindi natin alam yung talagang capacity nila. Kanya-kanyang kanya-kanya din talaga naman na skills ang nade-develop sa atin. Kahit tayo ng mga normal, sabihin na natin, 'di ba? Oo. Minsan nga tayong mga yung kumpleto pa, yung medyo alanganin pa. 'Di ba? Totoo 'yan. Oo. Kilala po. Marami po kami kilala ganyan. Meron din po ako. Pero totoo 'yan mga kabrigada at dapat ay kumbaga maging inclusive ba sa lahat yung ganoon. Kasi iba talaga pag pag nakakita na medyo may pagkukulang sa katawan physically, iba na agad ang tingin, ay hindi niya kaya, ganyan agad, mamaliitin. Parang ang pangit ng ganoon. Yan. Oo. And pagdating po attorney, mga sir, sa pangkalusugan, ano po ba yung mga available na pwede nating pa sa ating mga differently abled? Yun. Well, sa pangkalusugan, sa social services naman po natin, nakikita natin na nagbibigay naman po ang government natin ng special treatment sa mga persons, sa differently abled, okay, sa mga ating mga kapatid. Tulad nga po, may discount sila sa pagdating po sa mga private institutions. And of course naman sa public, syempre may free medical services and health services sila, And of course, yun nga po, yung accessibility sa mga establishments nito, yun nga po, nilalagyan nila ng ramps, nilalagyan nila ng handrails, as much as possible, sila may priority na paggamit ng elevators, di ba? So, binibigyan po ng special treatment. Sa pila, merong special na, priority. na priority lane sa mga yan. So, in this way po, kahit nasabihin nating differently able sila, binibigyan pa rin po ng special treatment po ng ating batas ang mga kapatid natin. Oo. May nagtatanong kasi dito, sir, isisingit ko na. Hindi ko lang kung sir ito o mama, Flor Silang, sabi niya, ilang percent po ba ang discount ng persons with disability sa mga drugstore, grocery, at transportation? Yan. 20% po actually. Hindi po ito na sa basic needs natin, especially pag nag-grocery tayo. Kapag ka po tayo ay mag-avail ng privileges or ng discounts using PWD IDs po, pag kumuha po kayo nitong ID na to, huwag niyo pong kalimutan yung booklet. May booklet po to na kung saan may checklist po doon ng mga binili mo, and then doon po makikita yung discounts natin. Po.
kailangan po dala-dala natin ito. Wag naman po tayo makikipag-away kasi sumusunod lang naman po sila sa sa regulasyon. Yun po kasi yung nasa implementing rules ng ng Magna Carta for PWD. So wag tayo makikipag-away kung ano yung ibigay sa atin. And one more thing po dun sa serbisyong panlipunan, ma'am. Ang Batangas City po at saka ang SM ay meron pong Memorandum of Agreement regarding po sa libreng panonood ng sine ng PWDs. Aba. Yes po. May araw lang po 'yon. Kung hindi ako nagkakamali, it's every Tuesday and Thursday po. Oo. Hindi lang po kasama doon yung black screening at saka yung MMFF. So, baka kasi makapunta doon, manonood ngayong Pasko, mapipilit. Kasi sabi ni attorney, libre daw to eh. Hindi po kasama 'yan. Oo, pero doon lang sa may PWD, baka kasi ang gawin, attorney, magsama ng kasama. Opo, Hindi. tama po. Yung kasama Hindi. po may bayad. Yung kasama yung may bayad. Doon lang po sa differently abled. Yes Yun. Po. Sige mga kabrigada, yan pinag-uusapan natin yung mga karapatan. Oo. And of course mga kabrigada, mga benefits din. Oo. Para maging baka kasi may discount pala, may libreng panonood ng sine, baka maging kayo wag naman. yung mas gugustuhin na lang nilang maging PWD o differently able, di ba? Wag naman ganoon mga kabrigada, para lang ma-avail ninyo kung anong benepisyong meron ang mga differently abled. Wag naman ganoon. Pero in any way mga kabrigada, pinag-uusapan natin dito na maging aware laang po yung ating mga kabrigada na pero katulad ng sinasabi ni Attorney Benjan kanina, marami ng mga kumbaga pagdating dito sa Batangas, talagang nandoon na yung support na ibinibigay po sa ating mga differently abled person. Which is good mga kabrigada, dahil unang-una, kailangan naman po talaga na yung gobyerno natin, yung magbibigay ng support sa kanila, nang sa ganun, ma-empower mga kabrigada natin, yung mga differently abled persons na natin sa ating community, na sila din ay may kakayahan, kaya nila sa sarili nila na tumayo sa kanilang sariling paa. Despite of pagiging sabihin na natin ng pagkakaroon ng kakulangan sa kanilang katawan, 'di ba? Kaya mga kabrigada paalala lang natin sa ating mga kabrigada. Hindi ibig sabihin po mga kabrigada na they are differently abled, hindi na po nila kaya. Isang paalala po yan mga kabrigada mula sa ating Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, alas 8:50 na ng umaga, kabilis ng oras. Ang oras na yan mga kabrigada, atid sa atin ang ating Drive Max Coffee. Type ko yan. Ngayong malamigang panahon, hindi lang masarap mga kabrigada ang pagulong-gulong sa higaan. Dapat may kasamang kagulungan. Sana all. May ganun? Diba? Napapangiti ang dalawang kasama din eh. May ganun? Diba? At syempre kapag ganyan, kailangan po mga kabrigada ready lagi. Tama! Dapat pag sinabing attack, attack. Tama! May ganun? Yan, Siyempre, nandiyan dyan mga kabrigada para mas mapainit pa. Yan, ang bonding time. Kasama po ang inyong mga misis at mister. Nariyan po ang ating Drive Max Coffee. Yan. Type ko yan. Oy, ang ating Drive Max Coffee, pwedeng-pwede yan kay misis. At yung Drive Max Plus Herbal Capsule naman dapat mga kabrigada ang kay mister. Tama! Yun, ganoon po mga kabrigada. Yan ang kombinasyon para naman po mga kabrigada, malabanan natin yung lamig ng panahon. Diba? May ganun? Pangit naman kasi mga kabrigada na malamig ang panahon tapos malamig din kayo sa isa't isa. Parang pangit noon. Careful, Kaya dapat careful. ngayong malamig ang panahon, dapat mga kabrigada, pinapainit nyo naman ang inyong pagsasama. Tama! Drive Max Plus Herbal Capsule at Drive Max Coffee.
dapat laging sabay. Available po yan sa mga tulisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Meron ho niyan mga kabrigada sa Carl Andre Drug Store, sa The Generics Pharmacy, Generica mga kabrigada, Southstar Drug at sa Mercury Drugs. At of course mga kabrigada sa mga lokal na parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Online din sa Shopee, sa Lazada at sa Brigada Shop. Tama! Kabrigada, sige, dara-diretso tayo mga kabrigada sa ating usapin. Yan, itong sunod nating tanong, sir. Yan, ano ba ang pwedeng gawin kung may lumabag po sa karapatan ng ating mga differently abled persons? First things first po, dapat alamin po natin na sa kasalukuyan may mga existing po tayong samahan, ahensya na may kinalaman sa pagprotekta sa mga differently abled person. So pwede po tayong mag-report sa kanila dito sa atin sa Batangas City. Meron po tayong PDAO office. Under the guidance po yan ng CSWDO. Pwede po tayong lumapit sa mga barangay. Pwede po din tayong lumapit sa police actually, sa mga law enforcement agency. Pwede po yan. Pwede din po nating i-report yan. Meron din po katulad ngayon ma'am, mayroon tayong 8888 yung complaint desk pwede po tayong magreklamo doon. Yung marami po kasing ahensya na pwedeng malapitan natin kung sakaling magkaroon ng paglabag. Halimbawa po naman sa accessibility lane, violation ng accessibility lane. Sa building walang accessibility lane, pwede po yung ipasara ng local government. Kasi po isa po ito sa requirements para ang ang building mo na itatayo ay mabigyan ng permit. Pagka wala pong provision regarding accessibility, hindi po yan papayagan, or kung natayo na, pwede po yang ipasara o ipa-renovate dun sa may-ari ng building para lagyan ng accessibility. Pwede po yan. Ganun pala iyon. Oo. And ito lang po, paano po ba makakatulong yung bawat miyembro ng komunidad natin para mas maging inclusive po, para po doon sa maging inclusive at patas po yung ating society doon po sa ating mga differently abled? Brigada Melano, siguro awareness. Dapat nagiging aware ang ating mga kababayan na meron tayong mga kapatid na merong nagkaroon ng kapansanan, at mga ito ay kailangan din ng equal opportunity din sa ating society, sa ating komunidad. Kasi kung hindi natin bibigyan ng opportunity ang mga yan, paano sila? Diba? Sila naman, willing din naman silang mag-contribute sa ating community. So siguro, maganda niyan, bata pa lang sa mga schools, natuturuan na yung mga bata ang awareness na merong equality dapat tayo for persons with disability, diba? Dapat siguro nagkakandak yung mga organizations natin ng mga seminars para matutunan ng ating community na we have to give chance. We have to include everyone. Dapat walang naiiwan po sa ating community. Attorney Ben. Ma'am, sa nasabi na po ng Attorney Alan, kami pong mga differently abled person, hindi po namin kailangan ng awa. Ang kailangan po namin ay pagkakataon para patunayan na in one way or another may kaya kaming gawin despite our disability. Yun po yung siguro magandang itanim natin sa isipan ng bawat isa. Huwag po nating itago, ilabas natin. Imbes na ipigilan natin, i-encourage pa natin. Para po mas ma-feel nila namin na okay, kasama pala kami dito. Hindi pala kami nale-left out. Yun po yun. Ito lang, attorney, gusto ko lang din siguro makuha yung opinion ninyo dito. Di ba kasi sa panahon ngayon uso yung mga movie na highlighting differently abled person. Na minsan ginagawa ng comedy yung mga movie. Ano po yung take ninyo sa mga ganitong mga ginagawa pagdating sa entertainment industry?
Oo. Ako po personally parang sa akin po para sa akin lang. Mm-mm. Hindi naman po ako na-offend kasi especially po sa amin po sa board, Mm-mm. I don't feel na may kapansanan ako. Kahit sa family ko po, wala pong nagparamdam kasi sa akin na Mm-mm. pilay ako. Mm-mm. Kasi they let me do what I want. Mm-mm. Yun po. Siguro po doon sa iba, especially kapag same situation, ano po. Siguro offensive sa kanila kasi ginagawang katatawanan Mm-mm. yung ganong sitwasyon. It's a matter of how we take things po kasi. Meron kasing iba. Pwedeng sa akin hindi. Pwedeng sa iba offensive. Pwedeng sa iba mild lang. Sa iba naman. Ano po. Mm-mm. It's a bit sensitive. Depende nga po kasi sabi nito, how you take it. But tingnan natin, ano ba talaga intention? Yes. Is the intention to mock Mm-mm. the disability? Is the intention to discriminate? If that would be the intention, well, that is foul. Yes. Hindi na pwede Tama yan. po yan. Pero but it's part of entertainment purposes only, hindi para mag-discriminate o manyurak, 'di ba, ng dignidad ng taong may kapansanan. Well, okay lang siya sa tingin ko. Mm-mm. Kaya lang, yun nga, sabi nga, depende po sa sensitivity ng taong natanggap kung paano niya i-treat yung. Oo, gusto ko yung sinabi mo, Attorney Ben, kanina na depende siguro sa kinalakihan na din ng isang differently abled person. Kasi kung medyo talagang controlled yung galaw, talagang the insecurities pupunta at lalapit sa kanya at papasok sa kanyang isip, 'di ba? Oo, pero kung talagang hinayaan, kumbaga accepted, or minsan nga ay hindi, parang binabaliwala na yung kung ano man ang kapansanan ng meron ng isang tao. Doon, talagang makikitang mag-grow yung isang tao at siya mismo sa sarili niya ay masasatisfied siya. Oo. Sa kung ano man. Yun kasi yung nakikita ko ngayon, lalong-lalo na naging mainit nung mga nakaraan, sir, yung usapin ng isang pelikula. Nakalimutan ko yung pelikula, nadaanan lang sa Facebook na binatikos ng binatikos kasi Big World. Oo. Siya yung may cerebral palsy po ba yan, ma'am? Oo, isa din yung parang foreign movie na may Mm-mm. cerebral palsy. So parang nagtrending siya ng ganoon na parang ginawa daw katatawanan ganoon na hindi dapat daw gawin sa mga ganoon sa mga differently abled person. Pero yun na nga po mga kabrigada, kailangan lang natin siguro tayo bilang syempre mga miyembro ng komunidad, kailangan natin na maging sensitive, hindi lang in the way na kung anong mararamdaman, kundi kung ano po yung, sabi nga ni Attorney Alan, foul. Yan. Doon po sa ating mga differently abled person. At ito naman, para naman po doon sa ating sa family, sa mga magulang na meron pong mga anak na differently abled, acceptance talaga ang pinakakailangan para mas matulungan natin na mag-grow. Oo, kasi tayo mga magulang, hindi naman po habang buhay nandito tayo. So pag nawala tayo, magsosolo sila. So dapat hanggang nariyan tayo, tulungan na natin yung anak natin. Oo, na mag-excel, na mag-thrive, even wala tayo. 'Di ba? Kasi in the long run, dun din naman, mga kabrigada, mangyayari din po yung ganoon. So, why not support na lang kung ano yung para sa growth ng inyong mga anak, and of course, i-empower sila kung ano yung mga skills na meron sila. Oo, i-develop natin yung mga ganoon. Kasi malay ninyo. Oo, 'di ba? Wag yung masyado mga kabrigadang, wag yung ikahiya yung inyong mga anak na differently abled. Yan, ha? Sa mga kabrigada ho natin. Pero sa susunod, sa pagbabalik natin na attorney, may mga katanungan ako, parang mga situational question lang. Oo, na halimbawa, kung ganito, kung hindi tinanggap sa trabaho ang isang PWD, ano ba ang kailangan? Ito ba isang paglabag? Dito po yan sa Magna Carta for PWD. So, yan po mga kabrigada ang ating pag-uusapan naman. At kung kayo may mga katanungan,
ipadala nyo lang mga kabrigada sa ating text line 0956-598-2910 at sa comment section po na nangyayari ho nating Facebook Live, okay? Sige mga kabrigada, ito muna, magpapaalala muna tayo sa ating mga lolo't lola. Yan, huwag kalilimutan ang inyong Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, huling yugto ng ating segment na legal na usapan. 9 na minuto, makalipas po mga kabrigada ang alas 9 ng umaga. Ang oras ay yan, natin po sa atin ng ating Guard C Plus with Zinc. Malaking tulong po mga kabrigada para po sa ating metabolic process. Yan. Aha, dahil po mga kabrigada, yung metabolic process na po yan mga kabrigada, yan po ang tawag sa paraan kung saan ang chemical at biological reaction po mga kabrigada ay nangyayari upang masustain ang normal functioning po mga kabrigada ng ating katawan. Habang nasa metabolic process po yung ating katawan, yan, kailangan po niya ng sapat na zinc. Yan, isang essential mineral na kinakailangan po para magamit ang carbohydrate sa ating katawan. Yung fats, kailangan din po yan. At yung proteins para maka-generate po mga kabrigada ng energy. Yan. Ang ating Guard C Plus with Zinc ay syempre may zinc. Yun, malaking tulong po upang mabigyan ng sapat na zinc ang inyong katawan, ang ating katawan. Yan. Kaya po niyang alagaan ang ating katawan para always po tayong go na go na go. Type ko yan. Guard C Plus with Zinc, always protektodo ang kalusugan. Available type po ko yan sa yan. mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Type ko yan. Yan, sige, diretso tayo mga kabrigada sa ating pinag-uusapan. Yan, ito mga situational question lang pero iba na lang ang ating kukunin. Ito, halimbawa po attorney, may isang PWD na hindi po tinanggap sa kanyang pinapasukang trabaho o dahil po sa kanyang kapansanan. Ano po ang maaari po niyang gawin base po dito sa Magna Carta for PWDs? Well, una po sa lahat ay titingnan din po muna niya ano pa yung kanyang ina-apply ng trabaho. Ito po'y akma sa kanya. Kaya ba talaga niya yun? Yun yung point, di ba? Kasi, syempre, with regards to may ano yun. Oh, di ba? Pero pag halimbawa po, yung mga clerical works natin, pag kaya lalo ang tinitingnan dyan yung output mo, kaya mo ba mag-computer? Okay. Kaya mo ba gumawa ng mga dokumentong ito? If that would be the case, at ang magiging dahilan lang para hindi ka tanggapin ay yung kapansanan, that would be that is discriminatory at pwede po itong idulog natin sa ating PDAW office, okay? Sa DOLE, ano pa agencies, social welfare, di ba? Para po ma-actionan at matingnan kung may discrimination nga bang ginawa. Okay. Halimbawa po naman sa mga kabataan, kasi sa school, 'di ba? Uso naman talaga ang tawag diyan, ang asaran, 'di ba? Ang bulihan, nabubuli. Paano po kung ang pagkabuli sa kanya ay dahil sa kapansanan ng isang bata? So, ano po ba ang dapat gawin ng isang magulang? Unang-una po, kung sa paaralan mangyayari ito, this is a concern sa school administration. And tandaan po natin, base po dun sa amendment nitong Magna Carta natin, yung amendment po na yan ay nagbibigay ng parusa sa, anong tawag dito? Pamamahiya. Yung tinatawag po na vilification sa ating mga differently abled persons na mga kapatid. At tandaan po natin at dapat nating isaisip na itong batas na ito ay nagpapataw ng parusa ng pagkakakulong at pagmumulta ng hindi bababa sa 50,000. Meron po tayong ganon. So, kapag ka po school-based ito, yun po, yung sinabi ng Attorney Alan kanina, kailangan po siguro information dissemination talaga. Awareness na para hindi mangyari ito. Kasi
nung time ko po, elementary ako, no, yan talaga, pilay. Yun nga po, depende kasi nga sa tao eh. Kaya lang, may iba talaga na pagka below the belt na yung ginagawa nila, to the point na gagayahin pa yung yung kapansanan mo. So, actionable wrong po yan. At dapat, ang magulang, together with the school and the community, must work hand in hand para maiwasan po yung mga ganito. Ito, at tatanong ko lang, attorney, na naisip ko lang. Kapag ba ang nagiging victim, halimbawa, bullying or nagiging victim ng bullying ay isang differently abled, bumibigat po ba yung parusa na ipinapataw? Yan yung pinag-uusapan namin dyan. So, hindi po siya nagiging aggravating kasi. Sa ating batas, meron tayo tinatawag na aggravating, dumadagdag yung penalty sa yung ginawa, or mitigating, bumababa yung penalty kapag may circumstances. Titingnan, hindi siya aggravating. Pero, because merong particular na batas nito, additional siyang paglabag. Oo, Liability. additional offense. Additional offense. Bukod pa sa bullying. So, magiging dalawa. May bullying ka na, halimbawa, at meron ka pang violation po ng Magna Carta. And paano po makakahanap ng tulong ang PWD kung may lumabag po sa kanyang karapatan sa serbisyong pangkalusugan o kaya sa kanyang halimbawa rehabilitasyon? Una po niyan, lagi naman ito yung first line of defense sa community. Ito po yung barangay. Una, barangay. Pangalawa, meron po tayong mga barangay health worker. May counterpart po kasi yung ating MSWDO at CSWDO sa barangay. May mga health worker po tayo doon. And worst case scenario po is we can approach or idulog natin yung ating suliranin sa ating mga kapulisan, sa local government natin. Pwede po nating ilapit yan doon. And hindi lang naman po kasi yung paglabag sa karapatan ang pwede nating ilapit. Even yung needs natin, pwede natin pong ilapit doon sa mga ahensya na ito. And they come magkasama po yun na ibinibigay or ipinoprovide ng ating local government units po. And meron din po tayong mga private institution or yung socio-civic organization na ang kanilang main goal or main function is para po sa mga differently abled person. May mga ganun po. Okay. And with that po dyan mga kabrigada, sana ay nabigyan namin kayo ng mga kaalaman. Kaalaman sa karapatan mga kabrigada ng ating mga differently abled person. Panghuli na laang ho, siguro mensahe na laang ho ng ating mga sir, sa mga magulang, sa ating community, and even doon po sa ating mga differently abled person. Okay po. First is sa family. Yun nga pong pinag-usapan natin, acceptance. And once the family accepts the fact na meron po tayo mga PWD sa ating family, at least, doon pa lang magsisimula na may empower natin itong mga PWD brothers and sisters natin. Dahil tayo mismo makakatulong sa kanila. And then, yun nga, awareness po sa ating community. We are in a world now na meron na po, marami pong may kapansanan. Dahil by virtue of accidents, by virtue of simula pagkapanganak, meron po eh. So, we should not be blind, and we should help them also may uplift yung kanilang sarili kasi may kapansanan na nga. So, tayo magtutulungan. Attorney Ben. Sa mga magulang po, ito po lagi ko nang sinasabi before, huwag niyo pong ikulong sa 4 na sulok ng bahay niyo yung mga anak niyo na may kapansanan. Bigyan niyo po sila ng opportunity to explore para po makita nila saan ba sila pwedeng mas maging kapaki-pakinabang. And
conversely po, dito naman sa mga kapatid natin na may mga kapansanan, wag naman nating gamitin yung kapansanan natin para tayo ay manlamang, para tayo ay maging easy ang buhay. Kasi ma'am, meron pong mga tao na dahil sa kanilang kapansanan, ginagawa na nilang hanap buhay yung kapansanan nila. Ay kaya naman magtrabaho, manlilimos na lang. Parang yung ganun po. Dahil imbis na gamitin nila or improve nila yung sarili nila, parang nagwawallow sila. Na eto na lang ako, hanggang dito na lang ako, so this is what should I do. So wag sana pong ganun. Kung gusto po natin na tulungan tayo, unahin nating tulungan ang sarili natin para makuha natin kung saan ba talaga tayo papunta. Ang tandaan po natin na ang naglilimita lang ng kaya nating gawin ay mga sarili natin. Yun po. Very well said. Yan. Salamat po, sir. O mga sir, sa inyong mensahe. Pero bago ang lahat, bago tayo mag-end ng ating segment, baka po may gusto muna kayong batiin. Alam kong inaabangan niyo itong dalawa. Sige, fight po. Ito yung pinunta namin na talaga. ito talaga. Sa first po ay sa aming presidente, Atty. Dindo. Congratulations po sa ating Christmas party. Hindi pala Christmas, year-end assessment. Wow. Year-end assessment. Congratulations po bagong officers po ng Lipa Lawyers League sa pangunguna po ni Atty. Alice Liwag. Thank you po sa gracious hosting ng aming year-end assessment. And sa aming kasamang nawawala, si Atty. Joel Chensa. Hanggang ngayon, missing pa din. Nawawala pa din. Yan po. Kay Maring Tina, aming secretary, happy birthday. Happy Oy. birthday. Sa kamanandon niyo. Tapos po sa mga kasamahan ko kahapon na nagsarado ng aming party at pumunta pa kung saan kay Tony Joanna, Tony Nikki, isay ka muna, Tony Easy, Tony Glenn, at kay Tony Chard. Nakauwi sana kayo ng ayos. At po sa aking family, sa aking misis kay Ana, sa aking dalawang anak si Anton at si Allen, at sa aking team po sa Kapitolyo sa aming natapos na Sports Fest. Di naman tayo nanalo, natalo naman tayo. Maganda yun maganda yun attorney Positive. Attorney Ben. Yan, once again, Tina, happy birthday. Congrats po ulit sa ating successful event kagabi. And congratulations po sa incoming president ng Bawan San Pascual, Batangas, Kuya Alex Bawan, mabuhay ka. Successful ang turnover kagabi at saka year-end Christmas party. And kay Boss Joel Chavez po, advance happy birthday, boss. At sa aking wife na malapit nang matuwa sa akin. Aba? Dahil Bakit malapit lang sa dahil madaling araw na tayong nakauwi kagabi. Ang sabi ng Kuya Alex, ang paborito kong asawa. At saka sa aking naggagandahang mga daughters, si Say and Ellie. Parang attorney, nagpapakampi ka doon sa dalawa. Get well soon mga anak. Ingatan po natin ang mga babies natin. Usong-uso na naman ngayon ang sipon. And sa inyo pong lahat, Merry Christmas and Happy New Happy New Year. Year. Yan. Yan po mga kabrigada, sina Attorney Ben at Attorney Alan, mula po mga kabrigada sa Integrated Bar of the Philippines, Batangas Chapter. At kung kayo naman mga kabrigada ay may gustong itanong, gusto po mga kabrigada na ikonsulta, hindi naman yung medical, pero problema pong legal mga kabrigada, pwede nyo pong puntahan ang kanilang opisina, dyan ho yan sa Palyocan West. Every Friday mga kabrigada, pwedeng gusto nyo pumunta ng alas 8, walang problema, pero nagsisimula po sa oras na alauna. Yan, ng hapon mga kabrigada. Ay, Mamel. Yes po. Sige po, attorney. Tinatawagan po muli namin ang mga kasamahan naming volunteer legal aid lawyers. Please. Volunteer. Paki-check mo lagi ng page natin para po update po namin kayo para naman kayo naman po
Oh, para ma-experience nyo mabigyan ng opportunity na makita nyo ang sarili nyo doon sa kanan ko Aha. at makita nyo ang tanong dito at makita nyo kung gaano kaganda si Ma'am Mel Aba sa naman. persona. Naman. Masarap ang kape dito sa... Yes, yes, of course. mukhang uulitin yung kape, sir. Sige po, maraming salamat po. Siyempre yan po mga kabrigada, yung ating legal na usapan. Ngayong araw po mga kabrigada ng Sabado. Sa susunod na Sabado ulit. At siyempre, magbabalik pa po ang inyong programa. Sa ngayon po muna, uminom muna kayo ng inyong Power Cells Herbal Capsule. Habang kami naman dito ay magchichikahan munang madali. Bago magpatuloy tayo mga kabrigada sa ating huling stretch ng ating Tira Brigada. Gusto mo bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan? Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan.